So yun guys, welcome back dito sa channel natin. So eto yung last content natin for this week, no? Kasi mag-ano tayo, mag-weekend na naman, no? So syempre, ganyan sabi ko sa inyo, basta weekend, family day natin yan. Kahit na gaming tayo, kailangan importante pa rin sa atin yung weekend. Okay, so ano nga bang topic natin ngayong araw? Ito yung pinangako ko sa inyong topic, no? Na i-discuss natin kung ano-ano ba yung class na magandang gamitin for PvP. Ano naman yung counterpart niya? Okay? Kasi 'di ba ni-review natin lahat ng classes. So gaya na sabi ko, 'di ba? Lahat kasi ng classes meron diyang mga kontrapelo, no? Merong kontrapelo, merong mga skill na kontra dun sa skill ng kalaban ng ibang class. Okay? So yun yung topic natin for today. I-discuss natin lahat ng class at ano yung mga class na good sila kalabanin at ano naman yung mga class na pwede silang talunin. Okay? So tara, bago natin simulan yan, i-shoutout muna natin itong mga nagpapa-shoutout, no, sa latest ano natin. So ito kay Bossing Ampol TV 134. Pa-shoutout naman po Bossing ng S89. S93 dati, Ampol at Gerger po name ko. Shoutout sa iyo Bossing Ampol, Gerger, S89, server 89, no? Sobrang luma na ng server nila. Sa lahat ng gaming pa rin dyan, no? Server 89. Shoutout sa inyo lahat. So, sana, no? Mga gaming pa rin dyan. Sana wag kayong mawalan ng, alam mo yun, still gaming pa rin. Pero guys, grabe kung server 89 sila. Grabe luma na ng server nila, no? Pero gaming pa rin siguro. Lamang sila ng mga kalahating taon o isang taon sa atin na naglalaro. Ewan ko lang, hindi lang ako sigurado. Anyway, eto pa kay at Ella Dakuyan, sayang Rod, sana na-record mo yung battle buffer para nakita na. Oo nga eh. No? Actually, yun talaga yung ano ko eh, yung tawag rito. Yung battle buffer na yun, yun talaga yung gusto kong i-record eh. Sa totoo lang, guys, gusto kong i-record yun. Hindi natin na-i-record, no? Sayang, ako mismo nanghihinayang, no? Na hindi na-i-record yung ano na yon. Kasi gusto ko talagang ipakita sa kanyo guys yung ano na yun eh, yung alam mo yun, yung laban namin sa Gem Conquest na nandun yung Battle EE. Grabe. At grabe yung Battle EE na yun. Parang alam mo yun, nasa gitna lang kami ng Gem Conquest na halos sa hindi na kami umaalis sa mid, no? Hindi na kami umaalis sa mid. Wait lang guys, pwesto ko lang to. Nagpa-farm kasi ako ng tawag rito. Ng artifact. Wait lang. Papesto lang natin tong mga characters natin. So, dalawa ko silang pina-farm, no, para mabilis patayin yung RB. Anyway, tara tuloy tayo. Sino nga ba yung ano natin na yon? So, eto. At Nicolas San Vitores, you good bro. Thank you, bossing. So, malamang sinakop na naman tayo ng foreigner. Parang foreigner to. At, ano ba to? KRZCQ. Di ko lang paano basahin pangalan niya. Crazy Q siguro. Ewan ko. Pa-shoutout, Lods. Old player, MU Philippines. Sa area namin, nag-umpisa yung dupe ng Hayon set with KB and FO Chris. Sa kanila daw nag-umpisa yung yung Hayon set, no? Guys, grabe yung presyo ng Hayon set nung MU 2003, no? Actually, hindi ko na lang nalaman kung magkano nagkabilihan yon kasi yung excellent brass lang ang nalaman ko eh. Pero grabe yung Hayon set noon sa mga tito diyan, no? Sa mga nakakaalam kung magkano presyo ng Hayon set, baka pwede kayo mag-comment dito, no? Grabe yan, guys, no? Yung unang labas ng Hayon set, ginto sa MU 2003, no? So, bali mo, bigla rin may mag-comment, may makanood nito, no? Na sila pala yung buyer dati o sila nagbenta. Grabe, no? So, dito lumalabas sa mga content natin yung talaga mga sinaunang player, no? Isipin mo, sila daw yung nagpasimuno ng dupe, no? Solid kayo, bossing. Napakagaling nyo ng mga panahon na yun. Malamang marami kayong kinita. So, ayan, shoutout sa'yo at Crazy Q. Yan. Shoutout sa inyo, mga bossing. Eto, at kay Gangman ako. Lakas mo, boss. Katinyang DK mo. Kaya sa swerte lang, bossing. Medyo, alam mo yun, nakafocus lang tayo sa
Anong tawag dito? Naka-focus lang tayo sa ginagawa nating paglalaro, no? Gaya na sabi ko sa inyo, kailangan may focus tayo. Regarding pala dyan sa focus, guys, 100% na yung ano ko. Yung, ayun, no? Oracle SD. So, hindi ko man siya na 100% ng last content, pero ngayon 100% na siya. Ganun ka-solid. Again, guys, tip ko sa inyo, unahin nyo yung Oracle SD. Napakalaking bagay. Lalo na kung melee kayo. Pag Row Lancer, Dark Lord, Dragon Knight, no? Huwag nyo kalimutan Oracle SD, napaka-solid. Laking factor. Okay, tapos ito kay DWG, ano to? DWGH Taster 6226 Bounty Quest Technique. Guys, meron siyang binigay na link, no? For Bounty Quest Technique. So, sa mga makakanood itong video at naghahanap kayo ng Bounty Quest Technique para siguro to sa prior set, guys, meron siyang iniwan link. No? So, pwede nyong i-check yung link niya. Okay? So, ito naman kay at S577 Bossing Nikki. Okay, si Bossing Nikki to. Shoutout again, no? Server 577. Ito si Bossing Nikki, no? Napa-content na naman, napa-comment na naman siya dito sa content natin. Ang sabi niya, pag na-handheld ka, tas mili ka, mapapaisip ka kung lag ka ba eh. Visit the skill. Totoo, Bossing, grabe, no? Hindi ko kasi alam kung anong class ni Bossing Nikki, no? Pero tama yung sabi niya, guys. Kapag mili ka, ito, tuloy to Dragon Knight. Kaya bad trip ako sa Wizard na handheld thunder ang skill na ginagamit. Solid. Masyado niya akong, alam mo yun yung class na nabibisit niya ako ng todo. Dahil wala akong magawa. Alam mo, bilang Dragon Knight, wala akong magawa. Lalo pag cooldown yung raid mo. Solid. Solid sa lahat ng Wizard, no? Na swiftness, na handheld thunder ang main skill. Shout sa inyo lahat. Napaka-solid yung mag-build. Lalo na yung mga nakalabang ko, no? Grabe. Solid handheld thunder. So, wish ko lang, no? Wish ko lang talaga makapag change class ako, no? To Wizard. Promise. Yun talaga isa sa mga gusto kong change class. Gusto ko mag-change class to Swiftness Wizard. Tapos yung Agile ko naman, gusto kong i-change class to Dark Lord. Alam mo yun, para maiba lang yung game style naman natin. No? Sarap kasi nung nakakahawa ka ng iba't ibang class. Pero actually talaga ang pinakauna kong gusto dati is STRMG. Kung di lang ako na-disappoint dun sa mga skill niya. Kasi gusto ko mag-assassin eh. Alam mo yun, assassin type, yung naka-hide ka tapos kill. Ganun ang gusto ko sana ng trip. Kaya lang masyado lang akong sana talaga i-update man lang yung yung skill ng STRMG. Sana lang. Pag nangyari yun, talagang unang class na pipiliin ko, STRMG. So guys, tara! Umpisahan na natin itong topic na to, no? So ano nga ba ang bawat classes, di ba? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Guys, so meron tayong 8 classes, guys, no? Ito kasing guys na classes na meron tayo sa MU Monarchy, gaya ng sabi ko sa inyo guys, meron siyang mga kontrapelong classes. Ito legit to, no? May mga kontrapelong classes, bawat class, no? Meron sila mga skill na alam niyo yun, para sa mga kanya-kanyang skill para sa mga kalaban, no? Yun ang ibig ko sabihin. Wait lang guys, pwesto ko lang ha. Para habang nagdi-discuss tayo, pumapalo tong karakter natin. Okay, so ano nga ba yung class? Ano nga ba yung class na kontrapelo sa class ng iba? So anong gagawin natin? Uunahin natin is Dragon Knight. Total Dragon Knight yung pinaka natin. Dragon Knight yung pinaka. By the way guys, ito tayo, no. So si Blink kasi yung top 1 sa server namin. Actually top 2 yata siya sa cross eh. Ano ba si Blink? Top 2 siya sa cross server. So talagang malakas tong Dragon Knight sa server namin, si Blink, no. Ano nga ba guys yung unahin natin yung class na madaling patay ng Dragon Knight. Okay, bago sa class na pwedeng kontrapelo sa kanya. So guys, ano nga ba yung class na napakadaling patayin ng Dragon Knight? So para sa akin, ang pinakamadaling patayin talaga ng Dragon Knight is MG, either STR o EMG, no? Or Summoner.
Okay? Guys, maniwala kayo sa hindi. Kahit yung mga summoner na malalakas, pinapatay ko eh. Maniwala kayo. Ayoko nang banggitin syempre yung mga IGN. Pero mas matataas yung ranking nila sa akin. Napupunit ko sila guys. Kahit yung level gap namin, attack gap, attack power gap, no? Baka pa yung mga laman sa loob ng class, hindi lang natin alam yung mga in-spend nila. Malamang lamang pa sa akin yun eh. Pero pinupunit ko talaga ang summoner. Legit. No? Lalo na siguro yung summoner na kasing level ko lang. Bawa kasing attack ko lang, kasing level, ay lalo. Yung mga high attack power na summoner, guys, napupunit ko nga, yung kasing level ko lang. So, isa talaga yung sa mga pawn, no? Sa mga madaling patayin ng Dragon Knight. Summoner, tsaka EMG. Okay? Ano naman yung class na parang weakness ng Dragon Knight? So, eto na. Para sa akin, guys, Wizard talaga. No? Wizard yung grabing, lalo na yung swiftness na Wizard. Kasi yung mage na, ay yung attack type na Wizard, pag hindi masyadong malayo yung gap sa Dragon Knight, palag yung Dragon. Pero yung swiftness, guys, nakaka-bad trip sobra. Gaya ng comment nga ni Bossing Nikki, no? Pag naka-handheld Thunder build, yung Wizard, grabe. Alam mo yun, ang hirap patayin. Kasi nawawala ka niya sa pwesto. Tapos, gaya nung kung panoorin niyo yung review natin ng Wizard, no? Wizard. Ito, ng Wizard. Yung skill niya na handle thunder, guys, ano yun, para kayong binablind. Yung pala yung tamang term doon. Kasi, babawasan yung hit attack nyo. Tapos, inaalis na kayo sa pwesto. Alam mo yun? Grabe yung handle. Panoorin nyo, guys, yung review natin ng class ng Wizard. Makikita nyo rin yung sinasabi ko, grabe yung skill na handheld thunder. Sobrang sulit pag yun ang nilevel up nyo. At para sa akin, yun ang numero 1 pangontra sa Dragon Knight. No? Yun ang numero 1 pangontra dito sa Dragon Knight natin. Wizard. Ang pangalawa na pumapalag sa Wizard, kapag kargado na, is AG-Elf. No? Guys, ang AG-Elf, kapag mataas na yung class talent niya lalo na siguro kung naka-max ng class talent, kayang-kaya niyang pumalag, guys, sa Dragon Knight. No? Isa yun sa mga class na talagang napalag sa Dragon Knight, no? AGL. Legit to. Kasi minsan, yung Fatal Strike nagmi-miss sa AGL. Tapos, gawa nga ng yung AGL, meron siyang pushback na skill, which is yung quintuple arrow. Okay? Meron siyang class talent na parang 20% chance na mapapullback ka. Okay? So, yung dalawang madaling patayin, yun naman din yung nahihirapang patayin yung Dragon Knight. Although, guys, yung Dark Lord na hindi gumagamit ng auto kick, alam niyo yung Earth Rift ng Dark Lord, guys? Napapansin ko, meron mga Dark Lord user na magagaling. Hindi nila ino-auto yung Earth Rift. Ang ginagawa nila kapag nagre-raid yung Dragon Knight, tsaka lang nila pinipindot yung Earth Rift. So since nai-stun yung Dragon Knight, nabe-burst nila ng dahan-dahan, hindi nabe-burst ng Dark Lord yung Dragon Knight, pero napopoke nila. Yung pala ibig ko sabihin. Yun yung experience ko, ha. Bawa tatalon ako sa Dragon Knight, sa Dark Lord. Pag talong ko sa Dark Lord, sisipain ako ng Dragon Knight, ay ng Dark Lord, patras, may stun ako, tsaka niya ako ipopoke, no, babato niya ako ng babato ng skill, tapos atras na naman siya ng konti. Ganun na nangyayari sa magagaling na Dragon Knight, ay magagaling na Dark Lord. So, isa yun sa mga class na nakakadali sa atin, no, nakakadali sa mga Dragon Knight, no? Dark Lord. Pag magagaling yung gumagamit ng Dark Lord, guys, solid yung mga, alam mo yun, yung gameplay nila. Based to sa experience ko, guys, no? Based to sa experience ko, talagang may mga Dark Lord na ang gagaling maglaro. Okay? So, yun yung, again, ulitin ko, guys, ha? Pag Dragon Knight ka, ang madali mong patayin is Summoner and MG. Ang kontrapelo mo naman is Wizard, lalo yung swiftness, no? At saka Agile. Based to sa experience ko as a Dragon Knight, no? Tapos, move tayo sa Wizard. So, sa Wizard naman, guys, gaya nga ng sabi ko, parang phone nila ang madali namang patayin sa kanila, actually, is Dragon Knight.
no? Parang napakadali nilang paglaruan yung Dragon Knight, no? Kasi yung Grow Lancer kasi hindi nila madaling mapatay kasi merong pangkulong yun eh, no? Pag nakulong ka kasi guys ng Grow Lancer, di ka nakaka-blink. Okay? So ano bang madaling patay ng Wizard? Dragon Knight, para sa akin, Dragon Knight ang madaling patay ng Wizard at saka Dark Lord. Okay, bakit? Kasi yung Dark Lord, guys, ganun din kapag binanata mo ng binanata nung, alam mo yun, nung Handle Thunder, malamang sa malamang mag-miss yung Dark Lord sa inyo. Okay? So, yun yung dalawa sa para sa akin madaling patayin ng Wizard kapag Wizard ka. Ang pinakamahirap naman nilang patayin guys ng 1v1, unang-una AGL. Bakit? Kasi nadadodge sila ng AGL. Pag nadodge sila ng AGL sa unang clash, nadadali sila ng poison. Okay, based doon sa AGL ko na para sa akin, napakadali kong patayin yung Wizard pag ako AGL kung 1v1. Okay? So ano pa guys ang nahihirapan yung na patay ng Wizard? Summoner guys, no? Kasi parang nauunahan sila ng burst ng Summoner eh. Bakit? Kasi yung Summoner nga meron silang ignore defense, no? So kahit na may buff depth yung Wizard, minsan nabe-burst sila. Nawa-one hit sila minsan ng Summoner. Guys, itong pinag-uusapan natin based to sa class na hindi naglalayo yung hindi masyado naglalayo yung range ng character. Kasi baka mamaya isipin nyo na binibigyan ko kayo ng tip tapos lumabang kayo bigla sa ubod naman ng lakas sa inyo, hindi talaga kayo mananalo. Okay, tapos mamaya magtaka kayo, labanan nyo yung class na sinasabi kong mahihirapan kayo, ang hihina naman sa inyo nun, matatalo nyo talaga yon. Ang ibig ko sabihin, itong pagkukumpara natin sa class na kaya nyong talunin at saka sa class na mahirapan kayo matalo, yung level dapat ng character nyo as a whole, dapat hindi masyado naglalayo. Okay? So baka kasi ma-misinterpret nyo yung ginagawa kong comparison. So laging based to, guys, pag nagbabanggit tayo ng mga class na kontrapelo at alam mo yun, madaling patay na class at mahirapan siya patayin, lagi siyang sa level na halos magkaka-level yung power nyo. Okay? So sana malinaw yung guys, no? O tara, move tayo. Fairy Elf, okay? So ito yung class natin. Kung AG Elf ka naman guys, para sa akin, yung AG Elf ko, ang napakadali kong mapatay nga is Wizard. Okay? Kasi halos tumatagal ako sa kanya ng tangkihan, no? Na-outplay ko yung Wizard. Dragon Knight, hindi masyado, depende kasi sa Dragon Knight, no? Pero ang na-outplay talaga ng AG Elf ko is Dark Lord, okay? At saka Wizard. Yun ang madalas na na-outplay ng AG Elf. Lalo na pag kasing level niya lang yung mga class na yon. Okay? Ngayon, yung buffer, syempre, hindi naman natin pwedeng yung buffer. Kasi nga, yung buffer naman hindi naman siya for 1v1 eh. Hindi naman natin pwedeng isali yung Energy Elf for 1v1 eh. So, actually ako, hindi ko nire-recommend na kapag AG Elf ka, Energy Elf ka, is makipag 1v1 ka kasi for team talaga yun. For team talaga ang AG Elf eh. Diba? So, ito, tara move tayo. Magic Gladiator. Guys, ito, sa totoo lang, napakahirap para sa akin na magbigay ng Magic Gladiator kung sino yung madali niyang talunin, Pero para sa akin, para sa akin, kung ang Magic Gladiator kasi, ilalaban mo sa Wizard ng 1v1 harapan, malaki yung chance na manalo ng Magic Gladiator. Bakit? Kasi meron silang 100% ignore defense, gaya nung Summoner, no? So, kaya sa tingin ko, ang isa sa pinakamadaling patayin ng Magic Gladiator is Wizard. Kung makikipagtangkihan sa kanila yung Wizard, hindi magbi-blink out. Alam mo yun? Kasi unang-una yung Magic Gladiator, meron siyang Scourge. Alam mo yun, na pwede mag-burn sa Wizard. Tapos meron siyang ignore defense, no? Kapag naka-level yung skill talent. Okay? So guys, lagi nyo tatandaan
ito pinag-uusapan natin, dapat mga naka-open yung class talent nyo. Kasi dun ko ibinabase actually yung mga skill na pwede pumatay sa mga kalabang, alam mo yun, sa mga kalabang class. Okay? So, ano pang isa sa tingin ko madaling patayin ng Magic Gladiator? Ano pa yung isang madaling patayin ng Magic Gladiator? So para sa akin, ang isa pang class na may madaling patayin siguro ng Magic Gladiator, pwedeng Rage Fighter, no? Actually hindi ko pa siya nasusubukan. Yun naman ay opinion ko lang. Kasi nga gawa nga ng ang Rage Fighter naman guys, walang blink, alam ko eh. Hindi kagaya ng although meron parang dash ng konti yung ano, no? Pero yung STR kasi na Rage Fighter, maaaring kayang talunin ng Magic Gladiator, which is hindi ako 100% sure. Ang para sa akin, kung Magic Gladiator ka, pinakamadali mong pitasin is Wizard. Kung magkasing level kayo ng ano mo yun, same kayo ng character level. Hindi sa level na level guys ha. I mean attack power, I mean yung character level mo ng power, skills, no, skill talent, yung karga nyo. Ganon yung ibig ko sabihin kapag pinag-uusapan natin yung level na sinasabi ko. Anyway, wait lang guys, pwesto uli natin to. So, ito mid tayo. So ayun guys, nakaloot tayo ng ano, no. Kung nakikita nyo guys, naghahunt kasi ako ng artifact. Kasi wala pa akong artifact, no. Napakarami ko pang kulang sa artifact, kaya ako naghahunt. So ito tayo ngayon. Ayun, kahit pa nakakaloot. Singit ko lang guys, no. Guys, pag naghahunt kayo ng artifact gaya ng ginagawa ko, dapat isang beses lang sa isang araw. Huwag kayong mag-ubos ng oras dito kasi unang-una, matagal siyang patayin. Pangalawa, pag lagi nyo na siyang inahunt, hindi na siya nagda-drop. Okay, so dapat parang isang wave lang yung pag-hunt nyo, tapos tigil na. Okay, so tara tuloy tayo. Magic Gladiator, tapos na tayo. Dark Lord, guys, no? Para sa akin guys, ang easy prey talaga ng Dark Lord is Magic Gladiator, no? Ang easy prey niya talaga is Magic Gladiator at saka Wizard para sa akin. Kasi yun yung mga class na pwede niya kaya niyang i-burst eh. Para sa akin ha. Para sa akin yun yung mga class na kayang i-burst ng Dark Lord. Gawa nga nung skill talent niya. Okay? So ang kontrapelo naman para sa akin, ang kontrapelo ng Dark Lord is AGL. No? AGL at saka Summoner guys, parang yung Summoner kasi nabiburst yung Dark Lord eh. Hindi ko alam kung bakit, yung mga STR Dark Lord. Kasi nga, gawa nga siguro nung ignore depth, tapos mababa yung depth ng ano, no? Although minsan, unahan sila, no? Minsan nag-uunahan sila ng Summoner, pero nabiburst ng Summoner yung Dark Lord eh. Hindi ko alam kung bakit. So, isa sa mga, alam mo yun, isa sa mga class na madaling patay ng Summoner is Dark Lord. No? Yun ang hindi ko alam kung bakit. Anyway, ano naman yung class na nahihirapan yung Dark Lord ay na kontrapero ng Dark Lord. So para sa akin nga, ang kontrapero ng Dark Lord is Grow Lancer, no, number 1. Kasi gawa nga nung skill niya na kailangan 95% yung ano mo, yung Grow Lancer kasi guys, hindi nagpapamax ng HP yun eh. Gawa nga nung para sa buff nila eh. So ang Grow Lancer kasi mas mababa yung HP niya, mas tumataas yung damage niya, mas bumibilis yung attack speed at movement speed. So, doon nadadali yung Dark Lord. Okay? Pangalawa guys, ang pinaka-kontrapelo sa akin ng Dark Lord pa is yung AGL. Bakit? Kasi pag nag-clash kasi yung Dark Lord at saka ng AGL, no, gamitan lang ng dodge ng AGL yung Dark Lord. Wala nang kwenta yung unang bato niya ng mga skill. Tapos, yung AGL kasi guys, may poison arrow na pinapalambot yung kalaban tsaka ina-enhance yung attack. So para sa akin, napakahirap patayin ng Dark Lord ng AGL. Okay? So move tayo guys, Summoner. So ano nga ba yung class na napakadaling tunawin ng Summoner? Guys, ang pinakamadaling tunawin ng Summoner para sa akin, yun nga, is Dark Lord at saka AGL naman. Based to sa experience ko, no, yung AGL. Bakit? Kasi guys, kahit napakataas ng defense ng AGL tsaka ng depth rate, no, natutunaw siya ng Summoner pag hindi siya nakapag-dodge. Alam niyo kung bakit? Gawa nga nung merong skill ang Summoner na ignore defense 100%. Okay? So kung mababasa niyo dun sa ano, no, napakadaling tunawin ng Summoner
ang AGL guys, at saka Dark Lord. So, napakadali niyang actually pati Wizard no? Ang pinaka kontrapelo naman guys yung Summoner talaga is Dragon Knight, no? At saka Grow Lancer. Doon naman natutunaw talaga yung Summoner sa Grow Lancer, sa Dragon Knight, at saka sa Rage Fighter na top build, yung any type, no? Yung any type na maganda yung build, natutunaw doon yung Summoner. Bakit? Gawa nga ng reflect, no? Kapag walang reflect masyado kapag alam mo yun, pag na-reflect yung Summoner ng Dragon Knight, Grow Lancer, at ng energy ng ENG type na Rage Fighter, lusaw talaga. No? Kasi pag bukod sa reflect, yung damage pa naaabutin niya, gaya ng sabi ko nga, favorite ng Dragon Knight to tsaka Grow Lancer. Anyway, tara move tayo, Grow Lancer. So guys, ano nga ba yung pinakamadaling patay naman ng Grow Lancer? Guys, sa akin, no? Para sa akin, guys, napakaraming class na ang daling pitasin ng Grow Lancer. So, hindi lang actually dalawa, no? Pag ang Grow Lancer kasi guys ay tumalon at nakulong kayo, guys, kung mapapanood niyo yung review natin ng Grow Lancer, guys, grabe yung grabe yung mga binigay na skill talent sa Grow Lancer, guys, no? Yung buff niya, yung pag nakulong ka dun sa prison niya, okay, pag nakamax yung prison niya na yon, may mga extra damage na matatanggapin nakakulong. Okay? Tapos yung Fury nga, no, na grabe yung attack boost pag low HP ka. Tapos yung first skill niya, yung tusok-tusok skill niya, no? Grabe yung ipupull ka, no, papalapit sa 100% pull. So guys, ang daming para sa akin, no, ako mismo bilang Dragon Knight at AGL, nahihirapan akong labanan ang Grow Lancer. No? So para sa akin, ito yung class, no? Parang para sa akin, ito yung class, yung Grow Lancer yung pinaka-class na pwede mong labanan lahat ng class. Lalo sa high level, no? Kasi pag low level ang Grow Lancer, medyo hirap din siya, no? Pero pag alam mo yun, pag mga level 600, 700 na Grow Lancer, yung kargado na talaga, Chris, napakahirap patay ng Grow Lancer. Kung 1v1 ang pag-uusapan. Yun ang ibig sabihin. So, para sa akin, Grow Lancer laban sa lahat. No? So actually nahihirapan akong sabihin ko anong class ba ang magandang ipang sa Grow Lancer. Siguro para sa akin, although pumapalag yung Dragon Knight sa Grow Lancer, no? Pero pag range siguro mahihirapan Ewan ko lang guys ang hindi ko lang alam, baka talunin ng STRMG na kargado, no? Na kasing level niya yung Grow Lancer, gawa nga nung hide. So halimbawa, pinreason niya yung STRMG. Ang hindi ko lang sure kung makakapag-hide ba yung STRMG, no? Kapag pinreason ng Grow Lancer. So actually hindi ako sigurado. Yun ang ibig sabihin. Pero para sa akin, Grow Lancer laban sa lahat. Although hindi pa tayo sigurado sa Rage Fighter, no? Kasi napakabihira ng Rage Fighter na makikita mong pinalakas talaga yung Rage Fighter na lang Parang napakabihira ng player na nag-Rage Fighter talaga na pinalakas. No? Actually, mayroong Rage Fighter di sa cross server namin. Any build. Banu build niya Totoo lang. Ito yung sinasabi ko sa inyong Rage Fighter, wag na nating ipakita, no? Baka mapahiya siya sa YT Actually, siya yung Rage Fighter na pinoprobe niya tong Dragon Knight ko, guys. Ang layo ng ranking niya sa ranking ko. Wag ko nang ipakita na lang, no? Kasi para hindi naman Rage Fighter siya. Pinoprobe niya pa yung Dragon Knight, guys. Lamang siya sa level, lamang siya sa attack power, lamang siya sa ranking, syempre. Siya pa yung namamatay. Literal. Alam mo yun? Ikaw yung, di ba pag nagpo-probe ka ng player, dapat, syempre, pinoprobe mo dapat mapatay mo yun. Kumbaga, kumpiyansa kang mapapatay mo. Siya guys, paulit-ulit niya akong pinaprobe. Nakikita ko. Dumadapa siya lagi. Pero syempre hindi na natin babanggitin yung IG niya, no? Pero sa cross server namin siya. Talaga ang banu ng build niya. Actually, tinrastock ko na nga siya Nagtataka kasi ako guys, ENG ENG Rage Fighter. No? Pero ang fire niya is Fluorite. So hindi ko rin alam. Para sa akin,
alam mo yun, kung babasahin mo yung skill ng Rage Fighter, hindi siya for fire eh. Hindi dapat fire ang flow rate mo, lalo na kung energy, no? Anyway, build niya yun, no? So, actually, sinasabihan ko siya na banu talaga yung build niya. Literal. Pero hindi ko na siya laging tinatrash talk. Anyway, move tayo sa Rage Fighter, guys, no? So, ito, Rage Fighter. So, malamang sa malamang, ang madaling patayin nito is yun nga, Summoner. Kasi baka yung reflect nga, no? Maaari ring elf, no? Elf. Gawa nga ng... Meron kasing skill ang Rage Fighter na parang aalis ang... Parang i-debuff. Parang ganun. Pag napanood nyo guys yung ano natin, yung review, ang problema kasi guys sa Rage Fighter, hinuhulaan pa natin kasi bukod sa konti yung gumagamit, ang hirap niyang patunayan, no? Ang hirap niyang patunayan kung ano ba yung mga class na madali niyang durugin, tsaka ano yung mga class na mahirapan siyang matalo. Bakit? Kasi wala pa tayong nakikitang Rage Fighter na maganda yung build eh. Yun siguro yung pinaka mahirap, no? Kasi yung tulad niyan, yung Rage Fighter sa cross server namin, banu yung build. Isipin nyo guys Rage Fighter siya naka-fire. Parang alam mo yun. So actually hindi ko alam kung bakit yun ang napili niya. Tapos energy, kung siguro STR type siya na fire, maaari pa eh. Pero energy siya eh. Ano yung energy type siya na Rage Fighter. So para sa akin guys, Rage Fighter, no, ang pinakamadali niya siguro talunin ni Summoner. Pag energy type, pag STR type, maaaring talunin siya ng Summoner. Pero pag energy type, gawa nga ng reflect, no? Tapos, ang madali sigurong tumalo sa Rage Fighter. Baka Dragon Knight. Kasi nakikita ko, alam mo yun, pag pinoprove niya ako, ayaw ko lang kung bobo lang talaga yung build niya or talagang kayang-kaya ng Dragon Knight yung Rage Fighter. So actually, ito yung class na hindi ako masyadong kumpiyansa, no? Sa mga binabanggit ko. Pero para sa akin, 100% sure, no, na yung Summoner may hirapan sa Rage Fighter na tank type. No? Yun ang para sa akin, sa nakikita ko. At saka yung AGL. No? Parang yun yung nakikinita-kinita ko. Based lang din sa na-experience ko. Ang problema ko lang, hindi ko alam kung anong yung mga class na hirap naman siyang talunin. Since yung Dragon Knight ko hindi niya matalo, at lamang siya sa akin sa attack, sa level at sa power, baka nga Dragon Knight yung kontrapelo niya, or hindi lang, or pangit lang yung build niya, hindi ko rin masabi, di ba? So anyway, since nahihirapan tayo sa Rage Fighter, hayaan na natin siya. Siguro pag tagal ng game, merong magiging malakas na Rage Fighter, malalaman natin, no, kung ano yung magiging output ng Rage Fighter. Kasi guys, normally talaga pag bago yung class, dapat ano yun eh, di ba? Pag bago yung class, dapat imba yung bagong class na yun. Normally pag bago yung class, yun yung class na ano eh, gaya ng Grow Lancer, di ba? Ito yung bago Rage Fighter, Grow Lancer yung dumating. Kita nyo naman ngayon guys, kung gaano kagrabe yung Grow Lancer. Lalo na kung 1v1 ang pinag-uusapan. Di ba? Kahit nga yung Grow Lancer, kahit na PvP, alam mo yun, kapag naka-wind, naka-pure level 12 na wind, kayang tumangki sa wog eh. Imba talaga yung Grow Lancer. So para sa akin, yung Grow Lancer ang pinaka, alam mo yun, lamang sa lahat ng aspect ngayon sa game na to. Which is kaya niyang halos harapin lahat ng kasing level niya lang, no? Alam mo yung kasing bracket ng level niya, level, attack, build, no? Karamihan kayang tunawin ng Grow Lancer. So yun guys, siguro sana makatulong sa inyo yung mga tip ko sa inyo, no? Ito yung last bid natin para sa weekend, para sa week na to, no? Dahil weekend na naman. So, sa lahat ng comparison natin, sana mag-comment din, no? Sana marami sa inyo mag-comment. Kasi ang ginagawa kong comparison sa bawat class, based lang to guys sa mga na-experience ko, no? So baka kasi iba yung na-experience nyo. And ang paulit-ulit ko sinasabi, pag ako nagko-compare ng class, dapat iisa lang yung level bracket niya. Pag sinabi kong level, again, hindi yung level lang, na bawa level 500, hindi ganon. Bukod sa level 5, bawa 500 lahat-lahat, or alam mo yun, 490 to 510, alam mo yung mga ganong range lang ng level. Kasi pag mga ganun kasing kalayo ng level, hindi masyado naglalayo yung mga ano nun eh. Diba? Tapos siguro kung pare-pareho kayo ng fruit, tapos yung mga karga nyo, no, yung mga spend, di masyado malayo, tapos lahat naka-max flow rate, ganun sana. Ganun yung pagko-compare na ginagawa ko.
baka kasi may mag-comment na, alam mo yun, syempre may kanya-kanya tayong opinion, which is opinion ko yung mga sinasabi ko. At ang para sa akin, based lang yon sa mga na-experience ko. Okay, so sana ang pinakamagandang pag-usapan to guys actually, no? So sana maraming mag-comment ng mga kanya-kanyang opinion nila na pwede natin pagtalunan, no? Sa comment section. Actually guys, balak kong gumawa ng balak ko sanang gumawa ng Facebook page, no? Na Facebook page group para sa MU Immortal at MU Monarchy para doon magbigay ng tip, no? Kasi gaya nga nasabi ko, guys, hindi ko pa lahat alam. Napakarami ko pang hindi alam sa game na to. Lahat ng kino-content ko, guys, based lang yung sa mga na-experience ko. So gusto ko rin sanang gumawa ng Facebook page para sa MU Immortal players at saka sa MU Monarchy players. Alam mo, isang page lang, isang group para, alam mo yun, magbigay ng mga tip, no? Doon sa page na yon. Anyway, iniisip ko pa lang naman yung guys, no? Pinaplano ko pa lang. So para lahat tayo matuto, no? Hindi para inisin yung iba. No, hindi para magyabang, no? Para lahat tayo matuto pa kasi kanya-kanyang feedback kasi ang mangyayari diyan. Tulad itong content natin na to. Maaaring makareceive tayo rito ng mga comment o feedback na hindi sang-ayon doon sa sinabi ko, which is okay lang 'yun. Bakit? Kasi hindi nga lahat ng sinasabi ko ay maaaring totoo sa inyo. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng na-experience. Lahat kasi ng diniscuss ko dito sa content natin na to is based lang 'yon sa experience ko. 'Di ba? Paano kung mayroong mas matatanda sa atin, na mas nauna sa atin sa game, na mas magagaling talaga yung experience o mas marami sila experience. So mas magandang pakinggan natin 'yon. No? Anyway, guys, sana mag-comment kayo, no? Shoutout sa inyong lahat. Gusto ko sana mag-comment kayo lahat ng makaka-nood ng video na to. Sana guys, i-correct nyo yung mga na-discuss ko na mali. Alam niyo 'yun? Or meron kayong mga counterpart, no, na pwedeng sabihin regarding doon sa class review natin sa lahat ng class, kung ano yung mga class na madaling talunin ng class mo at ano yung mga class na madali kang talunin. Okay? Jose Cabel to guys, S527, AGF Dragon Knight. Sana nakatulong sa inyo yung content natin. Sa lahat na naglalaro ng MU Monarchy, MU Immortal, lalong-lalo sa mga new player guys, mag-drop kayo rito ng IGN nyo sa server name, IGN, guild, no? Tsaka lahat ng concern nyo sa game, kung meron tayong pwedeng pag-usapan guys, comment kayo sa baba. Maliit man yun o malaki, pwede natin gawin ng video, pwede natin pag-usapan. So abangan nyo guys, gagawa ko ng Facebook group, no? Para i-connect yung MU Immortal at MU Monarchy. So sana maging successful. Invite ko kayong lahat, no? Lalo na yung mga ka-messenger na natin na sumali dun sa group para makapagbigayin tayo ng tips sa isa't isa. Pare-pareho natin mapalakas yung mga karakter natin. Yun lang guys, para sa content natin na to. Jay Gabel, S527, AGF Dragon Knight. Out tayo for this week. See you next week guys. Out.